Bakit nga ba hindi matalo-talo ang Israel sa digmaan? Bakit kahit sabay-sabay na silang kinakalaban ng kanilang mga kaaway mula sa Gaza, Lebanon, Iran, Iraq, Egypt, Syria, Yemen, hanggang sa buong Arab world, nananatili pa rin silang matatag at lumalaban? May sikreto ba sila? May magic ba? O talagang ganun sila kahanda at katuso sa larangan ng digmaan? Ngayon, ilalantad natin ang matinding dahilan kung bakit hindi basta-basta kayang pabagsakin ang bansang Israel, at siguradong hindi ka hihinga ng malalim sa mga maririnig mo. Simula pa lang ng pagkakatatag ng Israel noong 1948, giyera na agad ang sumalubong sa mga Hudyo pero hindi sila bumigay. Pagkatapos ideklara ng mga Israelita ang kalayaan noong Mayo 14, 1948, sinalakay agad sila ng mga kalapit na Arabong bansa, kabilang na dito ang Egypt, Jordan, Syria, Lebanon at Iraq. Layunin ng mga bansang ito na burahin ang bagong tatag na estado ng Israel at itumba sila sa kanilang lupain. Subalit ang kinalabasan, nanatili ang Israel bilang isang estado at nakakuha pa ng mas maraming teritoryo kaysa sa orihinal na plano ng United Nations, na sa unang araw pa lang ng pagiging bansa, kailangan na nilang lumaban para mabuhay, at sila ay nagtagumpay. Noong 1967, dahil sa hindi nanalo ang Egypt, Jordan at Syria, muli na naman nilang sinalakay ng sabay-sabay ang mga Hudyo upang ipatikim ang kanilang matinding galit sa mga Zionista. Pero ang pagsulong na ito ng mga kalaban ay agad na sinalubong ng IDF ng mga nakamamatay na mga airstrikes, at sa loob ng 6 na araw, nasakop ng mga Hudyo ang Sinai Peninsula, Gaza Strip, West Bank, Silangang Jerusalem at Golan Heights, na hindi pa rin kayang tapatan ng mga bansang ito ang lakas ng mga Jewish dahil sa makulit pa rin ng Egypt at Syria, sa kadahilan ng hindi sila makapaniwalang natalo sila sa una at pangalawang pag-atake sa Israel, ay muli na naman nilang sinugod ang mga Zionista. Sa araw mismo ng Yom Kippur, ang pinakabanal at pinakatahimik na araw para sa mga Hudyo, isang trahedya ang bigla ang bumulaga sa kanilang bansa. Noong Oktubre 6, 1973, habang abala sa pag-aayuno at panalangin ang buong estado, sabay-sabay na umatake ang Egypt at Syria, na ito ang simula ng Yom Kippur War. Sa timog bahagi ng Israel, binulabog ng mga taga-Ehipto ang katahimikan na sunod-sunod ang kanilang aerial bombing at artillery fire sa mga base militar ng IDF sa Sinai Peninsula, kung saan libu-libong rocket barrage ang pinakawalan ng mga kalaban. Target nila ang Bar-Lev Line, ang pangunahing linya ng depensa ng mga Jewish, na tinamaan ang mga supply routes, outposts at maging ang ilang sibilyang komunidad. Kasabay nito sa hilaga naman, ang Syria ay umatake rin sa Golan Heights gamit ang mga tangke at airstrikes na talagang pinagplanuhan ng dalawang bansa ang sabayang pagbura sa Israel sa mapa. Ngunit ang bansang kanilang inatake ay hindi kailanman sumuko at natakot. Sa loob lamang ng ilang oras, bumawi ang Israeli Air Force. Gamit ang mga F-4 Phantom Jets at A-4 Skyhawks, agad na lumipad ang mga Air Force nito upang kontrahin ang mga kalaban. At sa isang operasyon lamang, winasak ng mga Israelita ang mahigit sa 200 na mga tangke ng Egypt at Syria. Binumba rin nila ang mga ponton bridge na ginagamit ng mga sundalo ng Ehipto sa pagtawid sa Suez Canal. Dahil sa matinding ganti ng Israel, nabigo ang layunin ng Egypt at Syria na burahin ang bansa ng mga Israeli. At ang kanilang sorpresang opensiba ay nauwi sa libu-libong pagkamatay sa kanilang hanay. Tinatayang mahigit sa 15,000 na mga sundalong Egyptian at Syrian ang natodas sa digmaan. Samantalang ang Israel, bagamat dumugo, ay nanatiling nakatindig, mas naging matatag kaysa dati. Simula noon, hindi na muling naglakas loob ang Egypt na umatake sa mga Israelita. At ang kanilang malupit na pagkatalo ay nagsilbing babala sa mundo, na ang sinumang magtangkang burahin ng Israel ay haharap sa kapalarang sinapit ng Ehipto, wasak, talunan at durog ang dangal. Pero ano nga ba ang kanilang sikreto? Bakit nga ba napakahirap pabagsakin ang maliit na bansang ito ng mga Hudyo mula noon hanggang sa kasalukuyan? At ano ang pinagmumulan ng kanilang hindi natitinag na tibay at tapang, na pati ang Iran ay nagdadalawang isip na salakayin sila? Una, ang Israeli Defense Forces o IDF ay hindi ordinaryong hukbo. Isa rin sila sa pinakamodernong military sa buong mundo. Meron silang Air Force na may mga F-35 stealth fighter jets,
May Iron Dome na kayang saluhin at wasakin ang mga rockets sa ere ng mabilis. At lahat ng Israeli citizens, lalaki't babae, ay required na mag-training sa militar. Ibig sabihin, halos buong bansa ay ready for combat anytime. At higit sa lahat, dala nila ang mindset ng never again, na hindi nila malilimutan na ang kanilang bansa ay isinilang mula sa abo ng Holocaust. Kaya't para sa kanila, hindi na sila muling papayag na maging biktima ulit ng ganoong trahedya. Pangalawa, Elite Intelligence System. Ito ang tinatawag na Mossad, Shin Bet at Aman. Mga ahensyang parang may third eye. Kung may plano kang umatake sa Israel, may posibilidad na alam na nila ito bago mo pa ilunsad ang mga pambobomba. Ang Mossad ay ang pangunahing ahensya ng foreign intelligence ng mga Hudyo para itong mata at tenga ng bansa sa labas ng kanilang teritoryo. Trabaho nila ang mag-espiya sa ibang bansa, pigilan ang mga banta bago pa man makalapit sa Israel at magsagawa ng mga lihim na operasyon, kabilang ang pagligpit sa mga high-value targets ng mga terorista. Sila ang nasa likod ng mga sikretong misyon tulad ng paghuli sa mga Nazi na nagtago matapos ang World War II at pagbabantay sa mga bansang posibleng may planong umatake sa kanilang bayan. Na parang multo kung gumalaw, hindi mo alam, pero andyan na pala. Ang Shin Bet at ang Aman naman ay ang Military Intelligence Unit ng IDF. Sila ang dalawang pangunahing haligi ng seguridad ng bansa. Magkaibang sangay pero iisa ang layunin, protektahan ang teritoryo mula sa anumang banta. Sila rin ang responsable sa internal security, kontra-terorismo, kontra-espionage at pagsugpo sa mga banta sa loob mismo ng Israel. Binabantayan nila ang mga lokal at dayuhang ekstremista, lalo na mula sa Gaza at West Bank. Kilala sila sa paggamit ng advanced surveillance at matitinding interrogation techniques para pigilan ang anumang plano ng pag-atake bago pa man ito maisakatuparan. Pangatlo, ang pagkakaisa ng bansa. Isang kakaibang katangian ng mga Israeli na kahit mag-away-away pa sila sa politika, nagkakaisa pa rin sila kapag digmaan na ang pinag-uusapan. Sa Israel, hindi lang militar ang lumalaban, pati karaniwang tao ay handang tumulong. Kapag may krisis, kusa silang naglalabas ng malasakit, nagluluto para sa mga sundalo, tumutulong sa evacuation, nagdo-donate ng kung ano-ano na makakatulong sa militar. Ang mga reservist ay bumabalik agad sa serbisyo kahit nasa ibang bansa, na kapag tumunog ang tawag ng tungkulin, ang mga reservist ay hindi nagdadalawang isip na tumulong sa militar para ipaglaban ang kanilang bayan. Pang-apat, ang pinakaimportante sa lahat, ang kanilang superior strategy at military tactics. Hindi lang basta may armas ang Israel, alam din nila kung paano ito gamitin sa pinaka-epektibong paraan para mabilis at malinis na mapulbos ang kanilang mga kaaway. Na gumagamit sila ng preemptive strike, isang taktika kung saan inuuna nilang atakihin ang pinakaugat ng banta bago pa ito makapaglunsad ng malawakang pambobomba. Sa ganitong diskarte, napuputol agad ang buntot ng panganib bago pa ito tumuka. Meron din silang deep strike operations. Kahit sa labas ng kanilang teritoryo, tulad ng Syria, Lebanon at Iran, ay walang ligtas sa kanila kapag may threat. Ang mga kalaban ng mga Israelita, kadalasan ay mga puwersang rebelde o proxy forces na hindi kasing level ng IDF sa resources at training. Kaya mabilis nila itong naliligpit bago pa makapaghasik ng malaking pinsala. Ngunit noong 1973, sa gitna ng Yom Kippur War, hinarap ng Israel ang mga regular na militar ng Egypt at Syria, hindi mga rebelde o proxy, na isang malupit na pagsubok ito sa kanilang kakayahan. Pero kahit ang mga militar ng mga bansang ito na may mas malaking puwersa at armamento ay hindi pa rin napigilan ang lakas at determinasyon ng IDF. Panglima, mahinang koordinasyon ng mga kalaban. Yes, maraming gustong pabagsakin ng Israel, kabilang na dito ang Hamas, Hezbollah, IRGC ng Iran at iba pa. Pero ang tanong, nagkakaisa ba talaga sila? Dahil iba-iba ang kanilang mga layunin, iba-iba rin ang kanilang mga estratehiya, minsan pa nga nag-aagawan sa atensyon. Samantalang ang Israel ay isang utak lang, isang layunin, kaya lagi silang nananalo. Pang-anim, suporta ng Estados Unidos. Ito ang hindi maikakaila. Suportado ng US ang Israel sa halos lahat ng aspeto, mapa-armas, pera, teknolohiya at politika, kung saan bilyon-bilyong dolyar kada taon ang binibigay ng Estados Unidos sa kanila bilang military aid.
Kapag may bansang sumusugod sa mga Hudyo, handa ang Amerika na rumisponde. At sa mga international bodies tulad ng UN, laging may kaalyadong superpower ang Israel, na hindi lang ito isang tulong, isa itong strategic alliance na may mutual benefit, at ang resulta, mas lalong nagiging untouchable ang mga Israelita. At yan ang dahilan kung bakit hindi basta-basta natatalo ang mga Zionista. Hindi lang ito dahil sa lakas ng armas, kundi dahil ito sa kombinasyon ng disiplina, teknolohiya, alyansa at matinding determinasyon. Isang bansang pinagdaanan ang kadiliman ng kasaysayan at ngayon handang lumaban para sa kanyang kinabukasan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa lakas ng Israel na ito pala ang tunay na dahilan kung bakit napakahirap tibagin ang bansa ni Netanyahu, na kahit sabay-sabay pa itong atakihin ng kanilang mga kaaway, ay hindi pa rin ito natatalo sa digmaan dahil sa tulong ng Estados Unidos at determinasyon ng kanilang mga militar na ipaglaban ng kanilang teritoryo, at tila may isang himalang gumagabay sa kanila upang hindi tuluyang maubos ang kanilang lahi at mawasak ang kanilang lupain. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala ka